Ang nakaraan, nagalit ang elf sa dalawang magkaibigan at hindi sinasadyang naputol ni Jinguji ang buhok nito. Pagkatapos ay natrap si Tachibana sa isang malaking halaman at nakawala naman ito sa tulong ni Jinguji. Ito ang episode 4 nanograms istorya tungkol sa buhay kasama ang isang ordinaryong lalaki na muling nagkatawang tao sa katawan ng isang kapanta-pantasyang cute na babae. Sa kanilang paglalakad, nagsalita si Tachibana na hindi na siya excited sa mundo na naroon sila. Nagrereklamo ito dahil mababa pa din ang kanyang level ng skill kahit nasa ibang mundo na sila. Biglang nagbago ang ekspresyon nito at sumaya at nagmadali siyang tumakbo nang makakita sila ng isang malaking bayan. Pagkadating nila sa bayan, pinagtitinginan si Tachibana ng mga tao dahil pinagsuot siya ni Jinguji ng paper bag sa ulo upang iwasan ang kaguluhan na maaring idulot nito. Masayang-masaya pa din siya nang makita na maraming pwedeng kainan at bilihan ngunit nadismaya ito dahil hindi siya komportable sa kanyang suot. Nagmukmak ito sa gilid at nakaramdam ng pagkasabik sa kanilang tunay na mundo. Natuwa ito nang bigyan siya ni Jinguji ng pagkain at kumain ito habang suot-suot ang paper bag. Nakakita si Tachibana ng malaking espada at itinuro sa kaibigan dahil gusto niyang ipabili ito. Hinayla siya ni Jinguji sa damit nang kumbinsihin siya nito na bilhin ito para sa kanya ngunit hindi ito pumayag. Galit na pinaalala ni Jinguji ang binigay niyang kutsilyo noong kaarawan nito para matuto siyang magluto ngunit naalay-kabukan lang ito sa kanyang kusina dahil hindi niya ito ginagamit. Humingi ng pasensya si Tachibana sa kanya ngunit nangungulit pa din ito na parang bata para bilhan siya kaya pinagbigyan na niya ito. Tuwang-tuwa si Tachibana nang makapasok sila sa tindahan habang nakatingin sa mga armas. Hinawakan ni Tachibana ang gusto niyang ipabili ngunit hindi siya pinapansin ni Jinguji habang bumibili ng mga kailangan nila hanggang sa nakaisip si Tachibana ng paraan. Tinanggal ni Tachibana ang paper bag na suot at kinalabit niya ito sa likod hawak ang espada na gustong niyang ipabili. Nabigla si Jinguji at sinuntok ito ng malakas sa ulo at mabilis na binalik ulit ang paper bag na suot nito. Nagalit ito sa kanya at pinagsabihan ng kaibigan. Humingi ng paumanhin si Tachibana at nalungkot. Pagkatalikod naman ni Jinguji ay na-realize niyang muntik na naman siyang mahulog sa charm ni Tachibana at muntik na siyang makumbinsi. Naglabas ng palamuti sa buhok ang tindero nang napansin niyang tinatago ni Jinguji ang mukha ng kaibigan at inalok ito sa kanila. Pinaliwanag na may orasayon ito para mawala ang atensyon ng mga nakakakita sa nagsusuot nito. Nag-usap sila ngunit tumalikod agad at nagpasalamat ng inalok ito ng tindero sa mataas na presyo. Nasabi ni Jinguji na mauubos ang kanilang pera kapag binili nila ito ngunit biglang nakaisip na naman ng kalokohan si Tachibana at sinabing ito na ang tamang oras para gamitin ang kanyang charm para makuha nila ang hair ornament sa mababang presyo. Ayaw pumayag ni Jinguji ngunit paglingon nito ay papasok na si Tachibana sa tindahan na walang takip sa kanyang ulo. Pagkapasok ni Tachibana ay tinanong niya ang tindero kung pwede niyang gawing mas mura ito habang nagpapakyut. Sumagot ang tindero na ibibigay niya na lang ang kanyang buong tindahan habang nakatitig sa kanya at namumula ang pisngi. Dali-dali din niyang inalok ang titulo ng kanyang tindahan. Nag-uusap ang magkaibigan na umuubra naman ang charm niya ngunit sobra na naman. Sumagot si Tachibana sa tindero na hindi niya kailangan ang mga kanyang inaalok at nagtanong ulit ang tindero na kung gusto ba niya ng armas, pera o ano pang pwede niyang ialok, pakasalan niya lang ito. Humingi ng pasensya si Jinguji sa tindero at sinabing hindi na sila bibili nang may marinig si Jinguji sa kanyang likuran. Natakot ang dalawa at biglang pinalabas agad niya ang kanyang pintuan sa isang pitik at dali-daling inihagis si Tachibana sa loob sabay sara nang makita nila sa bintana ang mga kalalakihan na parang naging zombie sa labas ng tindahan na nanonood pala sa kanila. Nagulat ang tindero sa nangyari at bumalik na ito sa kanyang katinuan. Kinausap na ni Jinguji ang tindero at sinabing bibilhin na niya ang hair ornament. Nagsalita ang mga kalalakihan sa labas ng bintana at nagtaka kung sino ang magandang babae nakita nila na parang nananaginip lang sila. May nakasalubong na isang misteryosong lalaki si Jinguji habang naglalakad bitbit ang hair ornament at tumingin ito sa kanya. Napansin nito ang suot na suit ni Jinguji. Sa kabundukan, pinindot ni Jinguji ang doorbell ng pinto at lumabas si Tachibana. Tinanong ni Tachibana ang kaibigan na pwede pala siyang magstay sa loob ng pintuan habang naglalakbay sila para isa na lang ang maglalakad. Sumagot si Jinguji na kapag napahamak at namatay siya hindi na siya makakalabas sa pintuan kahit kailan.
Nagsalita si Tachibana na magdudulot lang siya ng kaguluhan kapag nasa labas ito at inilabas ni Jinguji ang hair ornament at pinasuot na ito sa kanya. Natuwa ito ng pagkadating nila sa bayan ay wala nang tumitingin sa kanya. Pinaalalahanan siya ni Jinguji na mag-iingat pa din ito at nagpasalamat ito sa kanya. Masayang-masaya si Tachibana at itinapon na paper bag na isinuot nito. Habang namimili sa bayan, napansin ni Tachibana na pinagtitinginan ng mga kababaihan ang kanyang kaibigan. Nagtaka siya kung bakit tumatawa si Jinguji at sinabi nitong may sumusunod sa kanila. Tinawag ni Jinguji ang sumusunod sa kanila at lumabas ang dalawang lalaki. Nagtaka si Tachibana kung sino sila at sinabi ni Jinguji na sila ang mga bandido na nakalaban nila dati sa nayon. Niyaya na niya ang kanyang kasama na lumusab na nang magsalita ito na kaibig-ibig pa din si Tachibana. Katulad pa din siya ng dati at nakakaramdam ulit siya ng pag-ibig para sa kanya. Kinausap siya ng kanyang kasama na huwag itong tumingin sa mukha ni Tachibana at tinakpan ang mga mata nito. Galit na nagsalita ito at sinabing napakahirap ng pinagdaanan nila pagkatapos nilang matalo. Napagtanto ni Jinguji at Tachibana na kahit may hair ornament na siya, tatablan pa din ng charm ang mga nakakakita dito kapag napansin nila ang presensya nito. Habang papalapit sa kanila, nakatingin pa din ng isang bandido kay Tachibana nang biglang may hamarang na misteryosong lalaki at pinalipad ang mga ito sa pamamagitan ng pagkumpas lang ng kanyang espada. Bumagsak sila na animoy mga halaman na nabaon sa lupa. Nakipag-usap siya kay Jinguji at alam niyang mga hero din ang magkaibigan. Sa pagsasalita nito nalaman nilang nagaling din ito sa kanilang tunay na mundo. Tinanong ni Jinguji ang pangalan niya nang bigla niyang tinanggal ang kanyang balabal at nagpakilalang siya si Schwartz von Liechtenstein-Lohengram at nagsalitang siya ang kikilalanin na hero sa mundong ito. Natulala ang dalawang magkaibigan at pinaulit ang pangalan nito. Sinuot niya ulit ang kanyang balabal at hinagis ulit at nagpakilala sa mahabang pangalan nito. Tinanong siya ni Jinguji kung Japanese siya at tinanong ang Japanese name nito. Sumagot itong iniwan na niya ang kanilang mundo at Schwartz von Liechtenstein-Lohengram ang kanyang bagong pangalan. Nawalan ng interes ang magkaibigan at tumalikod na sila at nagpaalam. Pinigilan niya ang mga ito at nakikiusap na kausapin siya. Nag-iiyak ito at kinumbinsi ni Tachibana si Jinguji na pakinggan ito. Binanggit ni Jinguji ang pangalan nito at nagulat si Tachibana na naitandaan niya ang mahabang pangalan nito. Sinabi naman ng lalaki na pwede na lang siyang tawagin na Schwartz. Wala silang tiwala sa bagong kakilala kaya itinago din nila ang kanilang pagkakakilanlan. Nagpakilala si Jinguji bilang Watanabe at ipinakilala niya si Tachibana bilang Audrey. Biglang namula si Schwartz habang kausap si Tachibana nang napansin niya ang magandang mukha nito. Biglang tumalikod ito at humingi ng pasensya. Pinuri siya ni Jinguji dahil napigil nito ang sarili sa charm ni Tachibana. Lumingon ito ulit sa kanila at tinanong ang dalawa kung nagde-date ba sila. Nabigla ang dalawa sa tanong nito at nagtaka siya sa reaksyon nila. Nagkunwari si Tachibana na nagde-date sila ngunit hindi sumang-ayon si Jinguji at kumontra ito sa sinasabi niya. Habang nag-aaway, nagsalita si Tachibana na nasasaktan ito sa sinasabi niya at natigilan si Jinguji sa pagsasalita. Nagtanong kung bakit ito nasasaktan at lumingon ang tingin ni Tachibana sa gilid at sinabing walang ibang kahulugan ang sinabi nito. Habang nanginginig ang dalawa, lumalalim ang nasa isipan ni Schwartz. Napagkamalan niyang inaalagaan lang ni Jinguji si Tachibana at nagkaroon ito ng gusto sa kanya. Ibinis niya ito sa mga nabasa niyang nobela. Napaluhod ito sa lupa at inisip na madami ng pinagdaanan ang pag-iibigan ng dalawa. Naisip niya bigla na baka may ibang nobya si Jinguji sa tunay nilang mundo kaya tinatanggihan niya si Tachibana at ito ay posible dahil bukod sa gwapo, may maganda pa itong trabaho. Naisip niya pagkatapos ng mission nila sa mundong ito, iiwan na niya si Tachibana at mag-iisa na lang ito. Tumayo siya at tinawag niyang tatay si Jinguji. Natulala ang dalawang magkaibigan sa kanya. Sumagot si Jinguji na hindi siya tatay ni Tachibana. Pinigilan niyang magsalita si Jinguji at nagsalitang naiintindihan niya ang lahat. Hinamon niya si Jinguji sa isang labanan upang makuha si Tachibana at patunayan na kaya niyang ipagtanggol ito. Inilabas niya ang kanyang sandata at may napansin ang dalawang magkaibigan sa armas nito. Pinaliwanag ni Jinguji na may sumpa ang espada sa magiging may-ari nito ngunit nagtataka sila bakit tinatawag ni Schwartz na Holy Sword ito. Nagalit ang dalawang magkaibigan kay Schwartz dahil muntik na niya maputol ang kanilang mga ulo.
Nagulat ang magkaibigan dahil hindi nila akalain na malakas ang puwersa na manggagaling sa espada na siyang dahilan upang mahati sa dalawa ang mga kabahayan at buti na lang ay nakailag sila. Nanginginig din si Schwartz sa gulat dahil unang beses niya palang itong ginamit at hindi din niya akalain na ganun ang magiging resulta ng kanyang ginawa. Naisip niyang muntik na niyang matamaan si Tachibana at natakot na maaari niyang masira ang lungsod. Nagpanggap siyang hindi pa siya seryoso para sumuko na lang si Jinguji at sa isip nito nakikiusap siya na makisama na lang ang dalawa at sumuko ngunit hinamon pa din siya ni Jinguji. Biglang lumabas ang isang babae sa likuran nito at nilagyan siya ng posa sa leeg nang aatake na siya. Inaresto siya at ang mga bandido na nakatanim sa lupa. Hinabol siya ni Jinguji nang bigla siyang tumakbo papalayo upang tumakas. Pinaliwanag ng babae na mga pulis sila ng bayan na iyon at inaaresto nila si Schwartz sa salang pagsira ng mga ari-arian. Nag-usap sila at si Schwartz naman ay nasa lupa habang nakatali sa makapal na lubid. Nagpasalamat ang pulis na babae sa pakikipagkooperasyon nila. Nang tumalikod na ang magkaibigan, biglang hinawakan ng babae ang balikat ni Jinguji at inaya sila para sa ilang katanungan habang pinapakita nito ang posas para sa leeg. Nagpaliwanag si Schwartz na hero siya na pinapanta ng mga Diyos ngunit ayaw maniwala ng babae. Nagsalita ang pulis na nakakarinig siya ng mga usap-usapan na muling mabubuhay ang Demon Lord at nagpalabas ng mga hero ang mga Diyos. Pinusesan niya ulit sa kamay si Schwartz nang pinakita niya ang kanyang marka dahil akala ng babae ay hindi tunay ito. Nagtanong si Tachibana kay Jinguji kung may nakikita itong marka sa kanya at sumagot itong wala. Nagulat siya at namula ng hinubad ni Tachibana ang kanyang damit upang ipahanap din ang kanyang marka. Bigla itong umubo ng dugo dahil pinipigilan niya ang kanyang nosebleed. Habang nagkakagulo sila, biglang sumulpot ang isang lalaki at tinawag siya ng babae na Panginoon. Tinawag niyang Lucius ang babaeng pulis at pinakiusapan na pakawalan na si Schwartz dahil wala naman nasaktan sa ginawa nito. Sinabi ni Lucius na nagpapanggap itong hero at sinabi ng Panginoon nila na bibigyan siya ng mission upang patunayan kung tunay siyang hero. Pinaliwanag niya na laging may pagnanakaw sa mga papasok na gamit sa kanilang lungsod at ang mission nito ay talunin ito. May pinakitang malaking nilalang na nakabaluti na naglalakad na siyang nagnanakaw sa mga tao sa kanilang mga mahihiwagang kagamitan. At dito nagtatapos ang episode 4, kita-kits ulit sa episode 5.